Magandang araw muli naman sa ating lahat. At ito na naman ang ating panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos. At tayo nagpapasalamat sa inyong pagtugon sa ating mensahe sa nakalipas. At tayo'y inaalaala ninyo sa inyong mga pagpapasalamat. Ganun ang gawin natin. Alam niyo, dito sa aming maliit na church sa Baungon, Bukidnon, matatapos kaming magsamba at magmensahe ako ay lahat sila na mga sakop sa iglesia ay kumakamay, papasalamat sa mensahe. At ganun din sa bawat panahon na tayo'y magsama-sama sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Tayo muna'y manalangin. Aming ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang inyong mga salita muli, ang mabiyayang salita. Dalangin namin na samahan nyo kami, palakasin nyo kami, bigyan nyo kami ng maayos na pakikinig at pag-unawa na tama sa mga bagay na inyong buksan at ituturo at ipaalam sa amin. Dalangin namin na maging biyaya nga ang iyong salita ngayong araw na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo muna ay pumreno ng konti at kumambyo sa ating mensahe. Tayo kasi nag-aaral sa awit 119 sa matagal ng mga linggo, o sabihin natin siguro mga 2 buwan na mahigit. Yan ay 22 bahagi ng awit 119. Ngayon muna, sapagkat medyo mahaba-haba na, gagawa muna na tayo ng kunting pagbabago bago natin ituloy yon sa sunod na mga linggo. Pag-usapan muna natin itong kaligtasan ng biyaya. Ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At nais kong pag-usapan natin ngayon ito sa ating mensahe, ang mga dahilan at katangian ng kaligtasan ng biyaya. Walang maligtas na tao sa pamamagitan ng sarili niya, sapagkat ang kaligtasan natin ay biyaya. Ang hatol ng kasulatan na ang lahat ay nagkasala at nagkaroon ng kahatulan ng kamatayan. For the wages of sin is death. Sinabi nga ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya, ang biyaya ng Diyos, ang tanging paraan ng ating kaligtasan. Wala nang naiwan sa tao, patay na ang tao. Ngunit ang Diyos, sa kanyang biyaya, ay nagpasya na magligtas. Ito ang kaibhan sa atin bilang Reformed Church. Iba sa mga karamihang mga iglesia sa sanlibutan na tinatawag nating Arminian. Ang ating panampalataya nababatay sa tinatawag na katuruan ng biyaya, doctrine of grace, di ba? Yung tulip. Nang ibig sabihin na kung ating i-summarize, ang kaligtasan natin ay biyaya. Ang Diyos ay nagtakda. Siya ay pumili. Siya ay gumawa ng
ah, tinatawag na pagpasya, paghirang, pagpasya ng paghirang sa mga tao ng kanyang ililigtas. At yan ang Reformed Doctrine of Grace na namatay si Kristo sa iglesia lang niya, sa mga tao na kanyang hinirang na maligtas. So sa lahat ng tao sa sanlibutan na napakarami, ang Diyos ay nagpasya na humirang, no? Pumili, kumuha sa lahat ng tao ng kanyang maging iglesia at sila ang dahilan ng kamatayan ni Kristo. Yan ang kaligtasan ng biyaya. Yan ay ang biyaya ng Diyos ay kapasyahan niya na magligtas ng iilang tao na doon niya ipahayag ang kanyang biyaya. Kaya yan ang doktrina ng particular redemption, no? Di ba? Tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, or particular redemption, limitado. Ibig sabihin, maaring o kasya ang biyaya ng kamatayan ni Kristo sa lahat ng tao. Kung namatay si Kristo sa lahat ng tao, maaring maligtas ang lahat sa kanyang kamatayan. Ngunit namatay lang siya ayon sa Biblia sa mga pinasyahan ng Diyos na maliligtas. Yung sinasabing mga hinirang. Okay. 4 na bagay lamang ating pag-usapan. Una, sa mga dahilan at katangian ng kaligtasan ng biyaya. Ng ating Diyos una sa lahat ay Diyos ng biyaya. Ito ang sabihin nating una-una sa lahat na pundasyon ng kaligtasan ng biyaya sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng biyaya. Nag-uugat sa Kanya ang biyaya. Ang ating kaligtasan ay bahagi lamang sa biyaya ng Diyos, sa Diyos na mabiyaya. Katangian ng Diyos ang biyaya. Siya ay tinatawag na Diyos ng biyaya. Sa awit 103 verse 8, sinabi, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan. Puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Yun, puspos siya ng kahabagan at biyaya, mapagbiyaya. Awit 116:5, mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Ang ating Diyos ay maawain. Mapagbiyaya. Anumang bagay na biyaya ay mula sa Diyos. Awit 145 verse 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Tingnan ninyo, ang Diyos ng biyaya. Puspos ng kahabagan, biyaya yan. Banayad sa pagkagalit, biyaya rin yan. Dakila sa kagandahang loob. Ito, 1 Pedro 5:10. At ang Diyos sa lahat ng biyaya na tumawag sa inyo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kay Kristo ay ang magpasakdal sa inyo, magpatibay at magpalakas sa inyo. Tinatawag siya ni Pedro na Diyos ng lahat ng biyaya. At ang kaligtasan natin, bahagi lamang sa lahat ng biyaya. Kung mag-isip ka ng lahat ng biyaya, biyaya ng buhay, biyaya ng pag-iingat, biyaya ng kapatawaran, biyaya ng pagbibigay ng ating pangangailangan araw-araw, biyaya ng karunungan, biyaya ng kaalaman, biyaya ng tulong, lakas, anumang maisip mong mabuti, papagaling ng ating mga karamdaman, biyaya ng paggabay sa ating araw-araw. Anumang
mabubuting bagay, no? Na ating maisip araw-araw na mabuti. Yan ay mula sa Diyos ng biyaya. Okay. So, yan. Una, ang ating Diyos ay Diyos ng biyaya. Ang trono ng Diyos, sabi ng Biblia, ay trono ng biyaya. Sapagkat siya ay mabiyayang Diyos. Kanyang trono, tinatawag na trono ng biyaya. Kapag tayo manalangin, sabi ng 4:16 ng Hebreo, tayo lalapit na may lakas loob. Tayo'y lalapit na matapang na sa trono ng biyaya. Dati ang trono ng hari ay hindi ka maaaring lalapit kahit kailanman kung hindi ka ipapatawag sapagkat pinapatay o namamatay ang lalapit sa trono na hindi ipinapatawag. Ang trono ng Diyos ay kailangan tayo ng, sabi ng Biblia, bold. We are to come boldly. Sa magitan niya ng anak na si Kristo, makalapit tayo sa trono ng biyaya. Kaya mabiyaya siya, ang trono niya ay mabiyaya. Ang ating kaligtasan mula sa kaniyang mabiyayang katangian. Tingnan niyo, ang Diyos na mabiyaya, nagmumula ang ating kaligtasan sa Kanya. Sabi ng Tito 2:11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan ay inihayag sa lahat ng tao. Tingnan niyo, ang kaligtasan, sapagkat ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan. Bahagi lang ng biyaya itong ating kaligtasan, dala ng biyaya ng Diyos. Inihayag sa lahat ng tao. Ebanghelyo, yan ang ating kaligtasan, nahayag, itinuro, ipinangaral. Hayag naman si Kristo. Ang Israel na nagmula si Kristo, binibisita ng milyon-milyong mga tao. Doon inihayag ang Ebanghelyo hanggang sa lahat ng dako ng daigdig. Ipinasya ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ng biyaya. Di ba? Ayon sa Roma 5:20 na datapwat kung saan sumagana ang kasalanan ay lubhang sumagana ang biyaya. Tingnan niyo. Datapwat kung saan sumagana ang kasalanan, lubhang sumagana ang biyaya. Ibig sabihin, hindi natalo ang biyaya. Kung ang kasalanan sa mga ililigtas ng Diyos sa magiging iglesia niya, ikaw o ako, tayong lahat na nagiging church hanggang sa iba pang dalhin ng Diyos sa kanyang iglesia, mga makasalanang tao, kung ano man ang naabot ng kanilang pagsagana ng kanilang kasalanan at kasamaan, sinabi ng Biblia, mas lubhang sumagana ang biyaya. Lalo silang hinabol ng mabuting balita. Hinabol sila ng paghahayag ng salita ng Diyos, kapatawaran ng Diyos, pagpapaalaala ng Diyos, upang sila'y sasampalataya at magsisisi. Ganon, sumagana lalo ang biyaya laban sa pagsagana ng kasalanan. Yun ang kapasyahan ng Diyos sa biyaya. Pangalawa, mga kapatid, ang pagkahirang ng mga mananampalataya ay pagkahirang ng biyaya. The election of believers is the election of grace. Election. Iba itong election sa ating bayan. No? Itong paghirang, election. Ang ating kaligtasan ay paghirang, election. Pumili ang Diyos ng kanyang ililigtas. Doktrina ito ng Biblia. Kung eleksyon o paghirang, paghalal. Ibig sabihin, hindi lahat. Kung may 1 bilyon na tao, siguro, may 50 billion na tao o 100 billion na nabubuhay sa mundong ito. Pumili siguro ang Diyos ng 1 billion
Oh, marami na rin yan. O, di ba? 100 million, di natin alam. Ano kadami. At siya'y humirang sa kanila sa pamamagitan ng biyaya. Biyaya, ibig sabihin, kanyang prioridad, prerogative ng Diyos. Pasyan niya eh. Humirang siya. Kung may isang basket na mangga, kumuha ka ng 5. Kumuha ka nga, pumili ka nga dyan. Kinuha mo ba lahat ng isang basket? Hindi. Kumuha ka lang ng 5. Yun ang iyong pinili. Yun ang Diyos. Humirang ng mga tao na magiging kanya. Sabi ng kasulatan, Roma 11:5, gayon din sa nahong ito sa kasalukuyan ay may isang nalalabing ayon sa pagkahirang ng biyaya. Tingnan nyo, pagkahirang ng biyaya. Paano ba yan nangyari? Sa simula, ayon sa Roma 8:29, sapagkat yaong mga kinilala niyang una. Kumilala ang Diyos ng una ng kanyang dapat ililigtas, ay kanyang itinalaga. So, kumilala at nagtalaga upang magiging katulad ng kanyang anak. Dalhin niya sa pagiging mga katulad kay Kristo. Pagkat doon tayo iligtas kay Kristo. Sa 30, Roma 8:29 at 30, at yaong mga itinalaga ay kanya namang tinawag. Kinilala, itinalaga, tinawag. At matapos tinawag, ang kanya namang tinawag ay kanya namang inaring ganap. Sila'y justified, inaring ganap. Ginawa silang matuwid. Yun. Ayon sa Gawa 13:48, at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sapagkat itinalaga na sila nung una. Sapagkat sila hinirang na, kinilala, itinalaga, tinawag, sila'y sumampalataya. Nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga. Kaya matapos nagtalaga ang Diyos nung kanyang kinilala, sila'y tinawag sa pagsampalataya. Lahat ay maligtas na kinilala ng Diyos. Walang kahit isa na maiiwan. Yan ang sabi ni Jesus. Lahat ng ibinigay mo sa akin ay lalapit sa akin. At walang ni isa na kanyang itatakwil. Sa makikita yan. Juan 6:37. Yan. Patlo, dito tayo. Ang Ebanghelyo ng Diyos ay Ebanghelyo ng biyaya. Ano bang paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas? Ito'y dahilan sa mensahe ng biyaya. Ano ang mensahe ng biyaya? Itong Ebanghelyo. Ang paraan ng Diyos ng ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo ng biyaya. Ang mensahe ng biyaya. Ayon sa Gawa 20:24, sapagkat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan at gawaing tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya. Ebanghelyo ng biyaya. Yun ang buong buhay ni Pablo. Matapos siya tinawag upang magiging lingkod, siya na ay nakalaan sa simula hanggang sa dulo sa tinatawag na Ebanghelyo ng biyaya. Ang Ebanghelyo ay mabiyayang paraan ng ating kaligtasan. Yan ang mensahe. Ang Ebanghelyo ay ang mabiyayang mensahe. Yan mensahe na doon sa ginawa. Mabiyayang mensahe tungkol sa gawa ng Panginoong Hesus Kristo na kailangang ipahayag at bawat mananampalataya. Ipahayag ng bawat mananampalataya. Ipahayag mo ito. Ito ay kailangang ipahayag.
at marinig ng iba. Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghilyong ito. Kailangan mong sabihin, buksan ang iyong bibig, ipahayag upang marinig nila. Ito ang paraan ng Diyos. Ikaw ay nakarinig sa biyaya ng kaligtasan. Ikaw ngayon ay magparinig. Ikaw ngayon ay tungkulin mong ipahayag. Yan ang ating pinag-aralan dati. Hindi ka mahihiya dapat. Sapagkat ang mahihiya ay ikakahiya, sabi ng kasulatan. Kailangan nating patunayan ng ating pagkaligtas. Una sa pamamagitan ng paghahayag. Huwag tayong mahiya. Ihahayag si Kristo. At yan ang tawag. Tinawag tayo sa paghayag ng ating Ebanghelyo ng biyaya. Yan ay biyaya ang ating tinanggap, biyaya na ating ibigay, biyaya ng Ebanghelyo. Sabi ng Kolosas 1:5 at 6, nung tinanggap nila ang biyaya ng katotohanan, no? The grace of truth, pinaghalo, sabi ni Pablo sa Kolosas, ang katotohanan at biyaya. Biyaya ng katotohanan, hindi gawa-gawa, ngunit katotohanan. Nangyari, nagawa, totoong ang anak ng Diyos ay naging tao. Inialay ang kanyang sarili upang magiging biyaya para sa atin. Siya ang nagiging kapalit para sa atin. Ang ating linabag, kanyang tinupad, ang ating parusa ay naging kanyang parusa. Siya ay nagtubos sa atin. Siya ay naging ating siya ay ating mediator, no? Siya ang ating sakripisyo. Siya ang tagapagligtas. Naroon yan sa biyaya ng Ebanghelyo na kailangang ihayag at nahayag at narinig natin. Pangapat, sapagkat ang inihayag ng kasulatan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Inihayag ng kasulatan. Pang-apat na katangian at kadahilanan ng ating kaligtasan ay biyaya. Inihayag ng kasulatan na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Biyaya, ayon sa Efeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. For by grace are ye saved. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ba yan? Nung ikaw ay nakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo. Biyaya yon. Sa pamamagitan, sapagkat sa biyaya nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung ikaw ay nakarinig ng Ebanghelyo, dumating ang Ebanghelyo, ikaw rin ay nabuhay kasi patay tayo. Ang Ebanghelyo ay mensahe na nagbibigay buhay. Tinawag tayo sa buhay. Ito pang mabuhay. Pag nabuhay na tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yun ding Ebanghelyong yon tumatawag sa atin upang sumampalataya. Kaya sumampalataya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang biyaya ng mensahe na nag-unab, nagbigay buhay at nagdala sa atin sa pagsampalataya. Dinala tayo sa pagsampalataya. Kasama yung buhay, biyaya. Pangalawang biyaya na binigay ng Ebanghelyo, yung pagsampalataya. Ayon sa Roma 10:17, no? Ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig at ang pakikinig sa mensahe ng Ebanghelyo. O, tingnan niyo, narinig mo ang mensahe at iyon ay mensahe ng Ebanghelyo. Nung narinig mo, nabuhay ka at sumampalataya ka. Yon, biyaya lahat yan. Hindi, sabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino mang magmamapuri, walang magyayabang. Sapagkat walang kahit isang tao na magsabi, naligtas ako dahil magaling ako, mabait ako,
mas maayos ako kaysa wala. Ang lahat ay sinabi ng Biblia ay makasalanan, walang matuwid, wala ni isa. Ngunit sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwala niya sa atin ang kanyang anak na si Kristo. Siya ang biyaya. Kaya mula sa ating pagkilala ng buhay at pananampalataya, yan ay biyaya. Matapos tayo magkaroon ng pananampalataya, binigyan tayo ng kapatawaran. Binigyan tayo ng yun din ay biyaya, kapatawaran ng biyaya. Biyaya ng kapatawaran. Tayo'y inaring ganap o tayo'y ginawang matuwid. Walang matuwid, wala ni isa. Naging matuwid tayo sa katuwiran ni Kristo. The righteousness of Christ have become our own. That's grace also. At hanggang sa dulo ng ating buhay Kristiyano, yan ay biyaya. Yan mga kapatid, ang ating mensahe na ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Ang ating pagkahirang ng palataya ay pagkahirang ng biyaya. Ang ebanghelyo ng Diyos ay ebanghelyo ng biyaya. At inihayag ng kasulatan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong mensahe sa amin. Turuan niyo kaming manalig patuloy sa inyo, sa inyong mabiyayang katangian. Aming pinupuri kayo sa biyaya ng kaligtasan na kami nangaligtas. Turuan niyo kami, palakasin niyo kami na ibahagi, na buksan ng aming mga bibig, ng aming mga damdamin, at ipahayag ang mensahe ng ebanghelyo sa mga tao na kailangang makarinig dito. Gawin mo kaming matapat sa paghayag ng inyong ebanghelyo. Purihin kayo sa inyong katapatan, sa iyong mabiyayang mga paraan sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong mga buhay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen.